Hi there mga kasinag! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video nga po ay ang pag-uusapan natin ay yung nasa thumbnail natin. Kaya ka siguro nandito kasi may nag-chat sa'yo sa Viber and sinasabi niya na kapag ginawa mo yung mga tasks na ipapagawa niya ay pwede kang kumita. So, ngayon mga kasinag, pag-uusapan natin yan at sasabihin ko sa inyo kung yan ba ay legit or scam. So, mag-umpisa tayo pagkatapos ng ating intro. Para bigyan ka ng preview mga kasinag, let me explain kung ano ba yung tinutukoy ko at kung nasa tamang video ka ba. So, kasi baka naghahanap ka ng kasagutan sa mga tanong mo, di ba? So, nandito ako, tutulong sa inyo. So, yun nga mga kasinag, umpisahan natin. So, eto mga kasinag, kapag may Viber account ka, ito po yung may bigla na lang mag-chat sa'yo. Magpapakilala sila na galing sila sa isang group or sa isang company, marketing company or anything na kung saan nga ay mag-offer sila sa inyo ng parang online or part-time job na kung saan nga ay magsisend siya sa'yo ng link ng shop and ang gagawin mo lang ay ifa-follow yung shop na yon. So, minsan tong mga shop na to mga kasinag ay depende to sa panahon kung ano yung nauusong online platform. Kasi nung nauso yung Shopee mga kasinag, so mga Shopee shop, yung mga shop sa Shopee yung pinapa-follow nila. Nung kasagsagan din ng Lazada, ayan, Lazada din yung pinupunteriya nila. And then mga TikTok shop, 'di ba? Syempre sobrang nag-boom 'yan. And aside from that, mga kasinag, yung Shein, ayan, 'di ba? Ang dami kasing magagandang damit doon. So, pinasok din nila 'yon. And recently nga lang, 'di ba, mga kasinag, yung bagong-bago na Temu, basta 'yon mga kasinag. Kapag nakuha na nila yung attention mo sa Viber mga kasinag at nakita nila na susundan mo yung task kasi bibigyan ka nila ng sample task. And then, that's the time mga kasinag na bibigyan ka na nila ng reward na tinatawag. Pagdating dito sa reward mga kasinag ay kailangan mo munang i-provide yung mga ilang information sa kanila kagaya ng name, age, occupation, kung may Telegram ka ba, at kung paano mo i-claim yung reward mo. Kapag okay na tong mga kasinag, ay that's the time na ipapakilala na nila sa inyo yung receptionist na tinatawag. So dito mga kasinag, ang magiging role ni receptionist ay siya yung magbibigay ng lahat ng reward mo. And then later on, sasabihan ka ni receptionist mga kasinag na doon sa ibibigay niyang link ay mag-request ka para nga makasali ka sa isang group na kung saan ay magiging observer ka doon. Pagkatapos nun mga kasinag, parang mas i-explain sa'yo nung receptionist nila paano ba nag-work yung company nila, and at the same time, ibibigay niya yung mga assignment rule. Sasabihin nila doon na sa isang araw ay magkakaroon kayo ng 22 assignments, 17 doon ang pag-follow sa mga shop na ibibigay nila, at 5 naman doon mga kasinag ay yung tinatawag nilang welfare assignment. Magsisend ka sa kanila ng pera, and ang mangyayari sa pera mo ay dodoble siya or titriple. And then from that moment mga kasinag ay sasabay ka na nga doon sa mga assignments. Kada assignment ay 40 pesos, and then pag naipon mo yung 120 pesos mga kasinag ay pay out ka na. So ngayon mga kasinag, the moment of truth, ito ba ay scam o ito ba ay legit? So in my opinion mga kasinag, and based from my experience, this one is a scam. No, God! No, God, please, no! Unang rason mga kasinag kung bakit ko sinasabing scam to. Yes, it is legit na nakaka-receive ka ng pera. It is legit na nakukuha mo talaga yung 120 pesos. Pero, ang isa na na-observe ko dito mga kasinag, bakit ko sinasabing scam is kailangan mong mag-send sa kanila ng pera. And mind nyo mga kasinag, yung pinapasend nilang pera may minimum amount, at ang pinakamababa doon ay doble pa or triple pa doon sa mga unang amount na na-receive mo. Pangalawang reason kung bakit ko siya sinasabing scam mga kasinag ay yung isisend ka nila sa isang GC bilang observer. Unang-una, kung legit ito, bakit kailangan na maging observer ka?
bakit kailangan na hindi ka makapag-shot sa GC na yun? Isa lang ang ibig sabihin yan mga kasinag. Kasi nga, scam to. At ayaw nila na yung mga nandun sa GC na yon, sa group chat na yon ay mapagtanungan mo or magkaroon ka ng interaction sa kanila. Okay? Yes, kapani-paniwala yung mga sinesend nilang pictures doon, yung mga proof of payment nila, 'di ba mga kasinag? Kasi mapapaisip ka talaga, parang legit to. Pero sinasabi ko sa inyo mga kasinag, huwag niyong subukan. Wag. 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 Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Long dahilan mga kasinag is, meron time na na-encounter ko to, nagkaroon sila ng lag or nagkaroon sila ng pause sa pagbibigay ng reward ko. 'Di ba? Sabi ko nga kasi, mga kasinag ay inaral ko talaga to para kung ano man yung sasabihin ko sa inyo ay may backup ako, 'di ba? During that time na-reach ko na yung 120 pesos ko. Ang assignment pa lang doon mga kasinag is yung subscription assignment or yung subscription task na tinatawag, yung magfo-follow ka sa isang shop. Ngayon mga kasinag, yung kasunod nun is yung welfare task or welfare assignment na tinatawag, yung magsisend ka ng pera sa kanila. Kalimutan ko sabihin mga kasinag, yung isang task nila mga kasinag is natatapos yan or na may oras siya at 30 minutes yung parang time frame or yung allotted time na ibibigay nila sa inyo. From that time mga kasinag, nagtataka ako bakit ang tagal. Kasi usually kapag nasend ko na, nasabi na sa akin na 100, na-reach ko na yung 120 pesos, ibibigay ko yung details ko sa kanila, masisend ka agad. Pero that time mga kasinag, hanggat hindi matapos yung isang task, at hanggang hindi umaabot doon sa welfare task mga kasinag, hindi po nila na-send yung pera. So, iniisip ko that time, bakit kailangan magkaroon or bakit kailangan antayin yung welfare task para lang ma-send nila yung pera? Ibig sabihin, parang nawawalan sila ng pondo. Wala silang masisend kasi nga, yung mga ginagamit nila na pangbigay sa atin ng reward, yung mga 120 pesos, ay nanggagaling yun sa mga nai-scam nila. So, pang-apat, nasabi ko kanina mga kasinag, kada task ay may nare-receive kang amount, which is yung 40 pesos. At kapag na-reach mo yung 120 pesos, doon ka makaka-receive ng reward. So, sa pagbibigay ng reward sa kanila mga kasinag, ay hindi po siya consistent. So, meron silang rule mga kasinag na kada i-skip mo yung welfare task, yung task nila or yung assignment nila na magsisend ka ng pera ay mababawasan yung amount ng reward mo. From 40 pesos, magiging 20 pesos na lang siya kada isang task hanggang maipon mo ulit yung 120 pesos. Iba-ibang ugali yung mga receptionist mga kasinag. Meron yung garapal or yung talagang pipigain ka na makikita mo yung reward mo is talagang mababa na to the point na 5 piso na lang, ganun. Pero meron din naman yung hindi, yung parang nililigawan ka pa, kinukuha yung loob mo. Meron akong na-try mga kasinag na una niyang niles sa akin is 50% and then sa mga susunod pa na task ko na nagawa ko is nag-stay siya sa, diba, from 40 naging 20 and then nag-stay siya sa 20 hanggang sa matapos yung araw na yun, tig to 20 kahit na nag-skip ako ng isang beses or ng multiple times sa task nila. Meron din naman silang receptionist mga kasinag na napaka-strict na every welfare assignment mga kasinag is mababawasan. To the point na umabot na lang yung reward mo sa 5 piso. Basta ang sinasabi ko dito mga kasinag, hindi sila nagiging consistent doon sa pagbibigay nila ng amount ng reward. Pang-5 reason kung bakit ko nasabing scam ito. Dalawa kasi yung Viber account ko at yung isa mga kasinag is sobrang active ko doon. So, yung mga nag-chat sa atin sa Viber account mga kasinag, after few days, yung iba sa kanila hindi na reachable. Ibig sabihin, hindi na parang deleted na yung account nila or kasi pag nireplyan ko sila ulit, parang nagkakaroon ng red exclamation. And yung iba mga kasinag, lalabas doon na yung number na yon na nire-replyan mo is hindi daw siya existing sa Viber account or wala daw siyang Viber account. So, bakit ganon, di ba? Parang bigla-bigla silang nandyan and then para silang bula na mawawala, di ba? So, nakakaduda talaga. Pang-anim na rason kung bakit ko sinasabing scam ito mga kasinag ay kapag nagtagal at nakikita nila sa'yo na hindi ka na sumusunod doon sa welfare task na tinatawag nila mga kasinag, ay tatanggalin ka nila sa GC. So, bakit kailangan ka nilang tanggalin, di ba? Observer ka na nga, tapos tatanggalin ka pa nila. Anong point, di ba? Hindi ko nagigets. Last reason
kung bakit ko sinasabing scam to mga kasinag ay pinansin ko or inobserve ko talaga yung pinaka-GC nila. So makikita ko doon mga kasinag, halimbawa, active ako ngayon, yung members nila doon sa GC na yun mga kasinag is nasa 3,000. 3,000 members yan. Pero makikita ko, ang active lang doon, 500. And then maya-maya, yung members nila na 3,000 magiging 2,500 na lang, minsan nga 1,000 na lang, ganyan. Pero yung active members, hindi siya dumadami na as in lahat sila nagiging active. So, from that point mga kasi, nag-iisip ako, kung legit ito, bakit hindi lahat sila active doon? Syempre, kumikita ka na ng pera doon mga kasinag eh. Nagpa-follow ka lang ng mga shop na binibigay nila, tapos kita ka na, di ba? So, bakit? Bakit hindi sila lahat? Ganon. Isa pa pala, dito kasi na-try ko mga kasinag, may kausap ako kasi talagang naiinganyo ako na mag-senda sa kanila ng pera. So, di ba nga, yung starting point mo na reward, yung starting reward mo kada task mga kasinag is 40 pesos. And then, kapag tinry mo daw yung isang welfare assignment nila mga kasinag, yung 40 pesos mga kasinag, aakyat yan ng 60 pesos. 60 pesos na. So, ibig sabihin, kada dalawang task is meron ka na kagad 120. So, mas mabilis yung pag-pay out or yung pag-receive mo ng reward mo, di ba? So, yun yung isang pang hikayat nila. So, at that time mga kasinag, parang isipin nyo, kachat ko siya nung 11 yung date ngayon. Tapos in-expect ko, wala kasi akong hawak na malaking pera. Di ba nga ang amount na minimum nila is 1,500. So, inaantay ko pa yung sahod ko. So, may ilang araw pa ako. Ngayon siya, naging patient siya sa akin na, yes, bumaba yung reward ko na parang tagli-5 na lang kada subscription. Hindi na bumaba yon, 5 na lang, naging consistent sa 5. Hanggang sa, ang naipon ko lahat-lahat sa kanila, parang umabot ako ng 600 or 500 plus. Something na ganun. And then, hindi niya nahintay, ni-remove niya ako sa GC. So, sabi ko parang scam talaga to. Yon. So, wala siyang napala sa akin, naubos ko lang yung pera na nakuha niya doon sa mga na-scam niya. So, this video mga kasinag, pinost ko to kasi gusto kong makatulong sa inyo. Gusto kong maubos natin yung pera nila. At ikaw, kung nag-iisip ka man na magsisend ka ng pera kasi maganda yung offer, mga kasi sinasabi ko sa inyo, hindi po totoo yan. Meron akong isang video na napanood dito sa TikTok and at the same time, napanood ko rin ibang video naman siya sa YouTube na ang dami talagang patunay na na-scam sila nung grupo na to. Ano ba to? Tong kulto na to. Hindi ko alam kung anong tawag sa kanila mga kasinag. Yes, nagiging modern na yung panahon natin mga kasinag. Pero yung mga ganito na masasamang loob, nagiging mautak din sila. Pero itong video na to mga kasinag, pinost ko to para mas mautakan natin sila. Ubusin nyo yung pera nila, gawin nyo yung mga task nila. Kapag may nag-chat sa inyo sa Viber mga kasinag, yes, entertain nyo sila, pero huwag kayong darating sa point na kayo yung magsisend back ng pera sa kanila. Ubusin lang ninyo yung pera nila mga kasinag. Ito, additional information po. Kapag may nag-chat sa inyo sa Viber account, and then finorward niya kayo sa receptionist, siguraduhin nyo na iisa lang yung information na ibibigay ninyo. Dapat magtugma sila. Kasi merong time na nagkamali ako ng information na typo ako. Hindi na ako in-entertain nung receptionist nila. Yung taon ko lang naman yon, kasi 25 yung sinabi kong taon ko doon. And then, nasend ko doon sa isa, 24. So, parang nagkaroon ng conflict yon. X na ako sa kanila. Ano yun? Siguraduhin nyo na tama rin yung mga pinuprovide yung information. Halimbawa, sa pangalan mga kasinag, huwag kayong gagawa ng kunwaring pangalan lang kapag magpo-provide kayo sa kanila. Kasi minsan nanghihingi sila ng picture ng ID. So, ayun mga kasinag, sana maubos natin yung pondo nila. So, ako mga kasinag, waiting pa ako ng mag-entertain sa akin ulit or mag-chat sa akin sa Viber para nga mahugutan ko pa sila ng pera. Pero, parang, kasi nga, parang naka 500 plus ako sa kanila, di ba? Yung merong time na may nag-entertain sa akin, tapos pinorward niya ako sa receptionist. And then, sinend ko yung pangalan ko na ginagamit sa kanila. Parang hindi na niya ako binalikan. So, hindi ko alam kung iisa lang sila nung grupo, nung isa na nakuhanan ko ng nasa 500 or 600 plus. Kasi parang hindi na niya ako in-entertain. Baka meron silang listahan nung mga
nakukuha ng pera sa kanila tapos hindi nila napakinabangan, something ganun. So, yun mga kasinag, sama-sama tayo na alam mo yun, na patigilin na yung ganitong kalokohan na ginagawa nila. Kasi hindi naman ganun kadali na mag-ipon ng pera tapos mapupunta lang sa maling tao yung mga ganitong samahan, 'di ba? Nakakalungkot. So, yun nga mga kasinag, kung may experience kayo mga kasinag, itong video na to ay tulungan nyo ako na i-convince pa yung mga nagdadalawang isip. Baka sabihin nila nag-eme-eme ako. Mag-comment kayo dyan mga kasinag, ilapag nyo yung mga statement nyo kung gaano ka-scam yung ganitong samahan nga. So, ayun nga mga kasinag, nasabi ko na yung mga gusto kong sabihin. Sana naging helpful pa tong video na to sa'yo. At sana hindi ka na ma-scam. Tama na yung pang-scam sa'yo, mga kasinag. This time, ikaw yung maging mautak sa mga scammer na yan. Kung nakaabot ka pa rin sa minute ng video na to, ay thank you so much. At kung naghahanap ka pa ng mga gantong content, mga kasinag, huwag ka nang mahiya, mag-subscribe ka na dito nga sa ating YouTube channel. Again, mga kasinag, I am your Ate Aren, ready for the worst, hoping for the best. So, see you sa ating next upload. Bye!